mga sakit na karaniwang pumiperwisyo lang sa mga matatanda, katulad ng high blood at rayuma. Pero nakagugulat na umaatake na rin ang mga ito ngayon sa mga bata. Tunay ngang ang sakit, traidor at walang sinasanto. Isang buwan na ngayon ang nakalilipas nung tila lalagnatin daw ang batang si Missy. Sa pag-akala ni Lola Benny na napilayan lang sa braso ang kanyang apo, pinahilot niya ito sa magtatawas. Natutulog po ako noon nang biglang sumakit yung kamay ko na may parang kinukuryente. Sinakal daw nga yun ng hindi pareho natin ba? Yun ang sabi ng nagtawas nga. Tapos, sige siyang tingin ba sa katawan sa bata. Hanggang nakuha siya dito, sabi niya may pilay daw. Pero nung patuloy raw na lumala ang kondisyon ni Missy at naapektuhan na rin pati ang kanyang pagsasalita. Kunin mo itong kutsara. Kunin mo kutsara. Hindi kaya. Isinugod na siya sa ospital. Doon ko lang napansin niya, ang kamay niya di na makaganon. Tumba na nga siya pag di hawakan. Kasi kahit pagsuot ng sinilas, di niya na masuot eh. Sinusuotan na siya. Hi Missy, kamusta ka ngayon? At doon, hindi makapaniwala si Lola Benny sa narinig niyang findings ng mga doktor dahil ang kanyang apo nagkaroon pala ng tinatawag na cerebrovascular accident na mas kilala sa tawag na stroke. Taas nga yung kamay, Missy. Taas. Kahit pa si Missy, 10 taong gulang lang. Nung dumating siya sa amin, crying in pain, hindi na niya magalaw yung kanang bahagi ng katawan niya. Tapos napansin namin na yung mukha niya, medyo tabingi. Okay? Tapos yung pagsasalita niya, nahihirapan siyang bumigkas ng maayos. Missy, sabihin mo nga ulit ang buong pangalan mo. Missy J. Cantuan ko. Kapag na-stroke ang isang tao, tumitigil ang pag-function ng utak niya dahil sa mahinang daloy ng dugo o pagbabara ng mga ugat sa katawan. Sa ilang mga bata, katulad ni Missy, congenital ito o taglay na nila mula pa nung sila'y ipinanganak. Sa pagkaka-stroke ni Missy, naparalisa ang kanyang kanang kamay. Hindi na rin pantay ang kanyang paglalakad dahil tila umigsi ang kanyang kanang paa. Nagkaroon kasi siya ng chickenpox nitong late 2011. As far as going to 1 year post-varicella or post-chickenpox infection, nagkakaroon pa rin sila ng complication because of the inflammatory and the immunologic problems or associated with the infection. Nagkakaroon sila ng stroke. Araw-araw, 8 klase ng gamot ang kanyang iniinom. Inaasahan namin yung kita ng tatay niya. Minsan magwala na talaga. Na makaawa na sa mga tita niya. Si Lola Benny lang ang kanyang karamay. Nagtatrabaho kasi sa malayong lugar ang mga magulang ng bata. Sabik na raw si Missy na muling makapasok sa eskwela. Ayaw po na tumigil sa pag-aaral. Kasi wish ko na yung estudyante na Missy. Miss mo na yun? Estudyante na Missy. Balong malalim. Miss ko na magsulat, magbasa. Yun, miss ko na silang lahat. Kaya si Lola Benny, naglakas loob makiusap sa pinapasukang eskwelahan ng kanyang apo. Nagtanong nga ako sa doktor kung
kailan siya pwedeng makapasok. Yung una, sabi ng doktor, 1 year daw ang pahinga. Pero kagabi yung pagbalik namin, sabi naman ng doktor, ang laki daw niyang improvement. Baka daw 2 o 3 months pwede na siyang kapasok ulit. Bibigyan na lang po natin siya ng module para po maka-cope up sila bago siya pumasok dito. Talagang masikap sa pag-aaral, kaya sayang naman kung ano. Pero kung talagang kaya po niya na makahabol, bakit ba hindi natin pwede? Salamat po, ma'am. Sige pa. Naawa po ako sa kanya po. Kasi po yung kalagayan niya ngayon. Namimiss ko po yung pagpapatawan niya. Namimiss ko na po siya. Gusto ko na po siyang makasama. Sana po pumasok na siya. Si Missy, umaasang tuluyan siyang gagaling. Sana pagalingin niya ako kasi marami pa akong kailangan gawin. Nang makapagtapos ng pag-aaral. Nakagugulat pero totoo, ang mga sakit na dati tumatama lang sa mga matatanda, umaatake na rin daw ngayon sa mga bata. 2 taong gulang pa lang daw noon ang anak ni Grace na si Jasper nung bigla na lang itong nadapa sa sahig. Namaga ang kanang tuhod ng bata at nagpabalik-balik ang lagnat nito sa loob ng 1 buwan. Tingin sa taas. Okay, tingin sa baba. Nung dalhin sa ospital si Jasper, hindi lang pala simple ang lagnat nito. May impeksyon daw ito sa dugo at kahit 2 buwan niya itong ininda, hindi nawala ang pamamaga ng kanyang tuhod. January siya kasi siya na-diagnose, nag-uspungan, yung iba naman. Yung iba sa kamay, dito, lumabas. Yung mga bukol-bukol, yung maga niya dito, tas dito, yun. Tapos yun nga kasi pinipilit na namin lumabas kasi nga ang laki na ng bill namin sa ospital. Umabot na kami ng 100. Mula sa pribadong ospital, inilipat si Jasper sa PGH o sa Philippine General Hospital. At dito nalaman ang tunay niyang kondisyon. Si Jasper, merong juvenile rheumatoid arthritis, isang klase ng rayuma. Sabi ko, ano ba naman yan, anak? Dapat yung nararamdaman mo sa akin na lang. Kasi last year, nung lagi siya na-hospital, pero itong taon na itong maganda yung mood niya. Sa 1 taon, minsan maganda mood, minsan hindi. Kaya nga sabi ko, kaya mo, nakatabi lang niya sa'yo. Lai, huwag kang iiyak. Alam niya sa akin, ganun. Huwag kang iiyak, kaya ko yan. Pag nilalagnat siya, hindi yan nagpapalagay ng sa pinsan. Oh, ayaw niya. Ang mga biktima ng juvenile rheumatoid arthritis, labis ang pamamaga o paninigas ng mga buto. Pangmatagalan din o kaya'y panghabang buhay ang ganitong uri ng sakit. Naaapektuhan din ng sakit na ito ang paglaki ng bata. Pwede siyang magkaroon ng deformity kasi kapag tuloy-tuloy inflammation sa kasukasuhan, pwede itong magkaroon ng permanenteng pagkasira. So ang mga sintomas niyan, masakit, ang kasukasuhan, may makikitang pamamaga. Usually hirap sila sa umaga. Pagkagising sa umaga yung mga batang may rheumatoid arthritis, parang hirap sila sa paglalakad. Tinatayang 10 hanggang 15 bata kada 100,000 ang dinadapuan ng ganitong uri ng sakit na hanggang ngayon hindi pa natutukoy ang tunay na sanhi. Wala nakakaalam kung saan nanggaling ang sakit na to. Hindi ito namamanang sakit at hindi siya nakakahawang sakit. So nangyayari na lang siya sa isang bata. Kahit 7 taong gulang na ngayon si Jasper, halos hindi ito lumalaki. Sa taas lang na 93 centimeters, kasing tangkad lang niya ang isang maliit na drum. Maliit at payat din ang kanyang mga braso at hita, habang malalaki naman ang kanyang mga buto sa tuhod at nakaumbok rin ang kanyang dibdib. Pikirin siya. Napagamaling para makalabat ako. Kasi sabi, nanay, bawal ako labat kasi baka dapa ulit ako. Araw-araw, pinaiinom din ng steroid si Jasper.
at 2 pang ibang klase ng gamot. Dahil dito, namamanas ang kanyang mga pisngi. Nanlalabo rin ang kanyang paningin. Pwede din sila magkaroon ng inflamasyon sa mata. Kaya regular silang dapat nagpapatingin sa ophthalmologist para ma-check kung may inflamasyon sila sa likod ng mata. Kada buwan, kailangan daw turukan ng gamot mula pa sa Japan si Jasper. Nagkakahalaga ito ng 8,000 pesos kada bote. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito nauumpisahan. Nagkakataon pa na wala pa naman trabaho yung asawa ko. Sabi niya, Nay, ayoko mamatay, ayoko mamatay. Sabi ko, hindi ko mamamatay. Sabi ko sa kanya. Tinanggap ko ng buong puso. Sabi ko kung talaga pong, ito na po talaga kapalaran ni Jasper. Pagsisilbihan ko po siya. Napakahirap ang nanay sa'yo. Magkarga na magkarga. Mapupunta tayo kung saan-saan para na makahingi ng tulong. Sulat ko pangalan ko. Ito pangalan. Ito ako. Gayunman, patuloy siya sa kanyang pag-aaral sa grade 1. At kapag wala silang pamasahe, karga-karga ni Gracie Jasper hanggang eskwelahan. Ang 2 paa ng bata. Madali kasing mangalay ang kanyang mga tuhod. Halika na, Jasper. Akyat ka dito. Hawakan mo yung chalk. Si Jasper din ang pinakamaliit sa kanilang klase. Ito, tsaka ito. Asan dyan? Tingnan mo mabuti. Pagdating ng uwian, buhat-buhat muli ni Gracie Jasper hanggang sa kanilang bahay. Hirap na hirap man si Grace, kailanman hindi raw niya isusuko ang sanay paggaling ng kanyang anak. Kahit di siya lumaki, sabi ko basta ganyan lang siya, wala siyang nararamdaman. Kasi ang sakit, pag sumasakit, kumikirot yung mga buto-buto niya, apakasakit, grabe. Sabi ko, ako na lang, sana ako na lang sumakit. Ano pinag-pray mo kay Papa Jesus? Sana po, gumaling na ako. Sakit ng mga matatanda ang pilit na umaagaw sa kanilang mga pangarap. Pero tinitiis nila ang lahat ng hirap. Malabanan lang ang mabigat na kalbaryong dumating sa kanilang buhay na pilit ding sumisira sa kanilang kamusmusan.